For today's vlog, pupunta nga po pala ako sa Fukoiken. Meron po kasing Japanese na nag-invite sa akin mag-travel doon. So why not? Kung free naman, di ba? So sasakay po ako ng train at bullet train. So yan po nga po pala yung bullet train. Actually, nagkamali po pala ako nabili ng ticket dyan. Yung nabili ko pong seat is yung grand class po, which is medyo may kamahalan po yan. Pero syempre, dahil nga for experience na din, in-enjoy ko na din po yung pagsakay ko dyan. So ito na nga po yung bullet train. So kapag tinatch nyo po yung handi nyo, usap po siyang bubukas. So yun nga po yung mga upuan, napakasyala po, no? So yung upuan po dito sa grand class, pwede nyo pong i-adjust. So why not, tinry ko na din po. So yan nga po, explore. Kasi nga, sayang naman yung binayad kong extra money para din sa grand class. Kasi mahal-mahal, dapat i-explore natin. So may ilaw nga po pala yan dyan. Pag gusto nyo po magbasa, pwede po kayo magbasa. So in-explore ko na rin po pala yung toilet nila dito. So yun nga po, para sa akin, wala masyadong nagbago dun sa ordinary na bullet train. So yan nga po, dahil last station na at ako lang naman nag-isa. Pagkakataon ka na para makapag-video ng ganito. And for my last train, and this time po, nag-lunch na po kami nito. So that time po, kasama ko na po yung mga Hapon na nag-invite sa akin. First destination po namin is sa Daihonzang Eiheiji, or known as Temple of Eternal Peace. Sabi po ng kasama kong Hapon, dito po daw nag-aaral at nagtitraining yung mga monghe. Sa lugar na po to, dito sa nagpipray. Inikot na din po namin yung buong temple na yan. Napakaganda po niya at napaka-historical po. Actually po, yung habang nagkikwento yung mga kasama kong Hapon, nagre-remind sa akin yung mga inaral ko noon. Buti na lang talaga may mga naiwan pa. Lakad dito, lakad doon. Buti na lang nag-workout ako para talaga dito yung workout ko eh. So dito nga po ako na-amaze. Sobrang ganda po talaga nito sa personal. Hindi po talaga ako makapaniwala na makita ko ng ganito kaganda. After po niya, nag-pray po kami dyan. Actually, meron po kami pinray po na kaso lang nakalimutan ko na kung ano yung sinabi namin. So yun po. Tapos nga po, under renovation po yung ibang mga place dyan kasi nga po, sobrang tagal na kailangan na rin po nila for maintenance. So yung ibang mga places po na magaganda dyan, hindi po pwedeng pasukin kaso nga po under renovation. Hindi po ako magtataka kung tinawag po to kung The Temple of Eternal Peace. Kasi nga po, napaka-fresh po talaga nito. Marinig po talaga yung mga iaawit na mga hangin. Kailan pa umawit ang hangin, Max? Ha? Paki-explain naman dyan. Ito nga po yung amazing ako kasi may dragon po na para nagbubuga ng tubig. Say hi to my Japanese friend. At dyan po nagtatapos ang aming first destination. Next destination is a Dinosaur Museum. Ayun nga po, nakabili na kami ng ticket. Sobrang amazed po ako dito sa loob na to. Ang ganda po ng pagkadesign ng mga architect. So pwede na po kayong bumili dito ng mga souvenirs sa loob. Storytelling muna po tayo. The reason po daw na dito tinayo ang Dinosaur Museum dahil nung dati po, dito po daw nila na-discover ang skeleton ng dinosaur. Hindi lang po skeleton ng dinosaur, kundi iba't iba pa pong uri ng mga hayop. At uri din po ng mga halaman. Kung mapapansin nyo po, mayroon pong dinosaur sa gitna. Para pong totoo. I-open ko po yung volume para po marinig ninyo. Ito po yung mga iba't ibang uri ng mga hayop. Enjoy watching!
matatapos ang aming first day travel. Para naman po sa tutulugan namin ngayong gabi, dito po kami nag-stay sa May Awara. Ang pangalan po ng onsen ng aming tutulugan ngayon ay Oedo Onsen Monogatari, Awara City, Fukoiken. This month po, sobrang lamig po kaya gustong-gusto ka na talaga lumublob sa onsen. Sa mga hindi pa po wala nakakaalam kung ano po yung meaning ng onsen, yun po yung tinatawag na hot spring po. Sa hot spring po, nakahubad po kayo niyan at wala po talaga as in hubad. Nag-choose na din po kami kung ano po yung susuotin namin. Usually po kapag stay po kayo sa onsen, ganito yun po yung sinusuot before po maligo. Pero depende pa din po sa inyo. Ito na po pala yung loob ng room namin. So lahat nga po kami dyan, gusto na rin po namin magpahinga kasi nga po ang haba po ng biyahe, ang pagod. So gusto na rin po namin maglublob dun sa onsen. Kaya nga po nag-prepare na din po kami. So habang nag-prepare po sila, so may time po ako para mag-video. So thankful nga po ako sa family na to kasi po pinayagan nila po ako mag-video. So, chinek ko na din po yung loob po ng hotel na to. So, meron po silang karaoke, meron po silang palaruan, meron din po dito, ayan po yung pangbata. Maganda po dito kasi family po talaga kasi may mga palaruan pambata. Meron nga po diyang takyu. Ano nga takyu? Ano mas Tagalog ng takyu? Ang Tagalog po pala ng takyu is ping-pong po or table tennis. Sobrang nag-enjoy po talaga ako dyan kasi nga po, ganda-ganda pa ng place po nila. Yan nga po yung karaoke. Kaso nga lang po may bayad daw. So for our dinner is buffet. Madalas po talaga sa mga hotel, meron po mga buffet na ganito. Kaya ako laging sakitan dyan kasi tabisugi or sobrang kain. Ikaw ba namang hindi matunawan para mapatay gutom? So kagandahan po dito sa hotel na to is tabi-hoday po or yung eat all you can po yung crab. Ayan nga po yung crab. Tingnan nyo po. Diba po? Eat all you can yan. Napakasarap talaga yan. Ang masasabi ko dito sa hotel na to, 10/10 ka na. Kasi nga, tabi-hoday po yung or eat all you can yung crab. Napakamahal po kaya ng crab dito sa Japan. Sobra-sobra. So, tinanong ko na din yung kasama kong hapon kung bakit eat all you can yung crab nila. Ang sabi niya naman sa akin, kasi nga daw malapit daw sila sa dagat. So, marami daw nakakuha na crab. Kaya naman nagtabi-hoday sila at eat all you can. So, for our breakfast, next day po, pumunta po kami sa Tojinbo. Matatagpuan pa din po ito dito sa Fukoiken. Sabi ko nga po, sana makakita po ako ng mga Pilipino din dito. Kaso nga lang, wala. So may mga street foods din dito na pwede pong kumain. Medyo mura po siya kaysa po sa normal price kung bibili po kayo sa supermarket. Kaso lang hindi po kami dito kumain kasi nga po naghahabol din po kami ng oras. Pero po tumitingin-tingin kami. Kaso nga lang mga fresh po yung mga pagkain dito kaya hindi po kami bumili dito ng souvenir. Oo nga pala, first time ko itong gawin. Yung habang nagpi-play ka ng video tas ang sasalita ka. Dapat pala marami akong alam dito sa lugar na to para marami akong sasabihin. Pagpasensyahan nyo na yung boses ko ang ganito. First time eh. Tsaka aywan ko ba, gusto ko talagang gawin to kasi 2 years na lang ako dito sa Japan. Mag-i-end na yung contract ko. So, nandito na po tayo sa final destination ng Tojinbo. Kung saan po, ano pang famous dito? Yung maganda po mga stone, mga form po ng stone. Chika muna tayo. Pero chika lang din sa akin na kasama kong hapon na. Sabi niya, dito daw po sa lugar nito marami po nagpapakamatay. Kasi nga po, madali ka lang talaga mamatay kasi nga pag tumalon ka na sa bato, patay ka na agad. Yun po, ito po yung pinakasad. Kaya naman, hindi po kami tumagal dito. Sightseeing lang kami. Picture doon, picture dito, video doon, video dito. At yung time po na niyan, sobra pong lakas ng hangin. Kaya po, kung talagang payat ka at wala kang lakas kapag inlo ka talaga ng hangin, naku talaga, madidisgrasya po. Pakinggan nyo po yung ng hangin .
Di ba po, ang lakas ng hangin, parang bagyo, pero normal lang po yan kasi nga malapit sa dagat. Ako nga, island girl po, medyo takot po ako dyan kasi kapag talagang tumama sa yung lakas ng hangin, talagang matutumba talaga. Lakas pa ng alon, sobra. Kaya talagang sinabi nila dito na marami nagpapakamatay kasi nga kapag naanan nga ng isang alon, pag nalaglag ka dyan, pag nagpakamatay ka yan, talagang durog, pati butot, laman mo, durog talaga. To be continued po for my next vlog. Mata ne! See you soon!